Bebers, ito na nga ang mga kaganapan bago pa man ang mismong birthday celebration ng mga anak ko. May mga nagtatanong kasi kung saan ba daw ako nagpagawa ng ganito-ganyan at atin niyang tatalakayin today, char. Alam niyo ba, this year, double celebration talaga kasi si Jared ay October 7 at si Ate Jasmine naman ay October 11. So, 4 na araw lang ang pagitan nila kaya naisip ko, why not isabay na lang, diba? Mas tipid, mas practical at syempre mas masaya. To be honest, wala talaga kaming plano maghanda this year. May mga priorities kami kasi as a family at sabi nga namin magpartner, okay lang naman kahit walang bonggang party. Okay lang kung simpleng dinner lang kasi hindi naman nasusukat sa bonggang handang pagiging magulang o kung gaano natin kamahal ang mga anak natin, di ba? Kasi sa panahon ngayon, hindi mo kailangan magpa-impress para lang masabing nag-celebrate ganyan. Ang importante, buong pamilya at masaya. Well, hindi ko naman nilalahat pero kung may extra naman kayo, ay bakit hindi, di ba? Sadyang may iba-iba lang tayong priorities sa buhay. Pero ayun na nga, life has surprises talaga. Bigla na lang may mga tumulong, may mga nag-sponsors at sunod-sunod na dumating ang blessing. Parang sinasabi ni Lord, ituloy mo yan, deserve nyo yan. Kaya ayun, napasubo na din kami in a good way. Ang sarap sa pakiramdam na malaman na ang dami palang nagmamahal sa mga anak ko. Sobrang nakakataba lang ng puso. So ayun na nga, I asked someone to do my baby's birthday decorations. Tanong pa lang naman, syempre wala namang masama mag-canvas muna, diba? Pero ang mahal pala ano? And being practical mama, I will do it na lang since I have already the things that I needed. May mga balloons naman na ako at kung ano-ano pa. At dahil gusto ko pa rin maging practical mama, kahit may mga sponsor, DIY pa rin ang peg ko. Sabi ko, wait lang, kaya ko to. So ito na nga, since marunong naman ang kapatid ko mag-lettering, siya na lang pinagawa ko ng backdrop styro cut. Imagine kung ipapagawa pa namin yan na abot ng halos 800 pesos isa. Dalawa sila ni Jared at Jasmine. So sabi ko, nope, ang kapatid ko na ang gagawa. Wow, pala decision. Marunong naman siya. Okay na yun kahit di niya galingan. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman talaga kailangang maging perfect. So ayun, bumili lang ako ng styro worth 59 pesos, glitters at glue worth 50 pesos at boom, DIY backdrop accomplished. For the venue naman, syempre sa bahay lang, mas tipid, mas convenient at mas homey ang vibes. Buti na lang maluwag pa ang space kaya swak na swak sa party setup. Nag-start kami mag-decor the night before the celebration at literal na walang tulugan to. Alam mo yung kahit simpleng balloon at backdrop lang, ramdam mo na agad ang excitement. Hindi ako expert sa pagde-decorate pero sabi ko nga sa sarili ko, kung ano man ang kalalabasan nito, tatanggapin ko ng buong puso. Salamat talaga sa mga kapatid kong walang sawang tumulong mula sa pagpapaputok ng lobo as in mano-mano kasi wala kaming air pump. Grabe lang struggle no pag walang air pump. Todo dasal na din ako dyan na sana wag uulan o lalakas ang hangin kasi talagang sira ang pinaghirapan. Alam niyo naman, pag malapit sa dagat talagang hangin ang kalaban. Thankfully kasi talagang hindi umulan that day. Nakisama talaga ang panahon sa atin. Grabe, sa totoo lang, ganito palang nagagawa namin pero pagod na ako dyan. Sobrang drain na ng katawan at isip ko niyan. Charing. Kung makikita nyo na yung itsura ko nung araw na yan, parang 3-in-1. Chef, event organizer, at cleaner. Buti na lang, with the help of my partner, kapatid niya, at mga kapatid ko ay medyo nabawasan ang isipin ko ng 1 kilo, ganun. Ito na atang literal na hindi ko naman siguro ikamamatay kung magdi-DIY lang ako sa birthday ng mga anak ko. Kinabukasan, laban ulit, maaga pa talaga kaming gumising para ituloy ang decorations, ilagay ang mga mesa at syempre ayusin ang sweet corner. Partner ko naman ang nagtuloy ng decor, di ko nga akalain na marunong din pala siya. Ikaw ha, mula sa paglalagay ng napkin, abay magaling ka din pala mag-decorate ha, confirm. Habang nagde-decorate siya, ako busy sa pagsa-setup naman sa mesa at kusina. Ako rin palang nag-prepare at nagluto ng lahat, as in from main dishes hanggang desserts, ako talaga. Kasi sabi ko, sayang ang budget kung magpapakater pa tayo. Kaya ko naman to, sayang naman ang pagluluto skills ko, diba? Charot. So habang ang iba busy sa mga bagay-bagay, ako naman nasa kusina lupay-pay, pero push pa rin. Maya-maya lang, dumating na din ang OMG, ang ganda. Halos same na same sa inspo ko. Super galing ng gumawa. Shoutout kay Ma'am Carmina sa napaka-perfect na customized. So kung gusto nyo rin magpagawa ng customized cake, PM nyo lang siya. Tapos ayun na, final look reveal. Grabe, hindi ako makapaniwala na kami lang talaga gumawa lahat. Wala kaming event stylist, wala kaming team, puro love, effort at creativity lang. And then Sharon, grabe, sobrang worth it. Lumalabas na naman ang pagka-creative ko. Feeling creative, ganun. Kaya sa mga mommies or daddies dyan, kung kaya nyo, go for DIY. Hindi kailangan perfect, basta may effort, siguradong perfect sa mata ng mga anak natin. This celebration reminded me na hindi kailangan ng malaking budget para maging masaya. Kailangan lang na maging masaya tayo sa ginagawa natin. At syempre, salamat sa mga kapatid ko, sa partner ko, sa mga tumulong at nag-sponsor. Hindi ko to magagawa mag-isa. Kaya ayan, mission accomplished, pagod na pagod pero fulfilled at higit sa lahat, masaya ako kasi nairaos namin ang birthday ng mga anak ko. At para sa dalawang pinakamahalagang blessing sa buhay ko, happy birthday my babies from your proud DIY mama. When you see your children's happy with the outcome, mama's and papa's effort was paid off.